ito maging babala o warning po doon sa mga may mga plano ngayong buwang ito ng mga rally at iba pa. Kasi po yung ginawa ng ating gobyerno, Philippine National Police, ay talaga hong tinuluyan nila at dapat lang. Yung unang batch, 97 na mga nagrally noong September 21 na nanggulo sa Mindiola, dyan sa may Malacanang, ang kinasuhan nga po ng inciting to sedition na ipinail na po ng ating kapulisan. So, unang batch lang po ito, meron pang mga susunod na posibleng politiko na di umano'y pinanser nasa likod ng rally ng September 21 na nanggulo, nanunog, pinasok ang mga establishmento sa Recto na wala sa lugar at bawal yun. Kinagalit yan ni Mayor Isko Moreno dahil nasira ang Maynila dahil sa rally niyan ng mga anti-Marcos or mga Duterte supporters. At ngayon, ang pinakahuli, kinasuhan na sila. Kaya ko binabalita ito at warning na rin. Kasi nga po, meron namang nagpaplano ng mga rally ngayong buwang ito, especially sa November 30. Although yung November 30 rally, may grupo dyan na mga lehitimong Pilipino na ang gusto lang ay bilisan at ayusin ang investigasyon. Hindi sila nananawagan laban sa gobyerno. Hindi katulad ng mga Duterte supporters or anti-Marcos na ang kailang panawagan ay kakaiba laban sa administrasyon at kay Pangulong Marcos. So, maging warning ito. Pag inulit nyo ang panggugulo, panibagong inciting to sedition, criminal case po yan. Napakahirap po ng magkaroon ng kasong inciting to sedition. Pag ikaw ay kinasuhan at nag-apply ka ng trabaho, yan ang kaso mo. O nag-apply ka ng visa kahit anong embassy, automatic, may problema ka. Paano ka kukunin ng employer kung ang kaso mo'y panggugulo? Paano ka bibigyan ng visa kung ang iyong nakapending na kaso ay inciting to sedition, panggugulo sa gobyerno? Ay natural, hindi ka bibigyan dahil baka manggulo ka doon sa bansa na gusto mong puntahan. Kaya maniwala kayo sa akin. Ang binibigyan ng visa ng lahat ng embassy, hindi lang ng Estados Unidos, ay yung matitinong Pilipino na wala kang record na paglabag sa mga batas, lalo na ho ang pagkasedisyon. Dahil ang sedition case, yan ay kalaban. Yung mga nanggugulo ay kalaban ng mundo. Paano ka bibigyan ng visa? At kung mag-a-apply ka ng trabaho, yan ang nakapending na kaso mo, automatic re-rejecting ka. Sinong matinong employer, sinong matinong manager na pagtitiwalaan ka kung ikaw ay nanggugulo, especially ang pagpapabagsak sa gobyerno, wala kang mapapasukang trabaho. Kaya maging paalala ito, huwag kayong paggamit sa mga nanggagamit na mga politiko para siraan ang gobyerno nang wala sa lugar. Ang freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, naaayon sa saligang batas yan. Pero may mga limitasyon yan. Dapat sa freedom part nyo gagawin. Pero yung inyong karapatan sa paniniwala ay sosobra at magpapabagsak sa gobyerno, manggugulo kayo, maninira kayo ng establishmento, yan ay hindi na ho karapatan ninyo. Yan ay abuso na sa inyong ginagawa. Hindi talaga pwede. Kaya maging warning ito. Ngayon pa lang na kumalat na ang balitang may mga rallying gagawin ang lahat ng iba-ibang sektor, okay lang yan. Pero under monitoring na kayo ng intelligence community, katulad ng ginawa. Kaya hindi nagtagumpay yung September 21 rally ninyo na pasukin ng Malacanang kasi merong intelligence report, advance na natanggap ang gobyerno, meron kayong planong ganyan, kaya hinarang kayo sa Mindiola. At ngayon, kung ano inyong mga planong, monitor na rin yan ng intelligence community. Hindi ko na-identify. Pag sinabing intelligence community, malawak yan. Sa kapulisan, military, Office of the President, DIRG, lahat yan gagalaw. Kaya nagpaplano pa lang kayo, alam na nila. Sino ang mga leader, sino ang financer,
ano ang agenda nyo, sino ang nire-recruit nyo, identify yan. Kaya pag sa oras na kayo lumabag sa batas, huhulihin kayo, kakasuhan kayo. Kaya ganun po ang nangyari dun sa kaguluhan sa Mindiola at Recto. Natagalan lang dahil talagang ebidensya at evaluation ng kaso hindi ganun kadali. Pero at least na-file na ho yung 9 yung mga kaso laban sa 97. Mayroon pang susunod yan. Huwag nyo kasing abusuhin. Ang demokrasya ay kailangan, pero meron hong kaakibat dyan na pananagutan pag sumobra. In other words, lahat ng sobra, hindi talaga pwede. Lahat ng sobra, hindi ho talaga obra yan. Kaya maging maingat po kayo. Ang intelligence community at galawan nila, hindi nyo mamomonitor yan. Kayo ang minomonitor yan. Ngayon pa lang yung sinasabing religious organization, nasasali, monitor na kayo niyan. Inaalam na kung sino kayo at ilan kayo. Kaya kung kayo ay ayaw ng kaguluhan, huwag na kayong magpunta, huwag kayong paggamit. Ngayon, kung ang pupuntahan yung rally, yung matitinong rally, na nasasabihin lang ang tama, pero walang panggugulo, walang pagkasedisyon, okay lang yon. Pero yung layunin talaga yung mangagaw, magpabagsak, delikado yan. Huwag na huwag kayo sasali. Huwag kayong maniwala sa mga mananawagan sa inyo at mangguguyo sa inyo na tama yung gagawin, ganito, maniniwala kayo. Pero pag nagkahulihan, nagkaroon ng kaso, iiwan kayo, kawawa kayo. Mahal ang abogado pag nagkakaso. Abala na, gastos pa, kasiraan pa sa inyong pagkatao. Uulitin ko, mahirap mag-apply ng trabaho pag mayroong criminal case. Mahirap magpunta sa abroad at mag-apply ng visa kung may mga ganyang klaseng kaso. Mahirap na mahirap yan. Libre ang mag-travel. Allowed tayo mag-travel kahit saan sa buong mundo kung kaya mo. Pero kung paano ka magta-travel kung wala kang visa at ayaw kang bigyan kasi meron kang criminal record na inciting to sedition or panggugulo. Inuulit ko, napakasamang record niyan. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi kayo naniwala, edi bahala kayo. Buhay nyo yan . Ako naman at itong ating mga channel ay bahagi ho na nagbibigay ng impormasyon, very educational, dagdag na kaalaman. Kaya nga warning, paalaala. Dahil ako naniniwala, ang taong nakakalimot, paalaala ang solusyon. Ang taong sadyang pasaway, sadyang matigas ang ulo, talagang nanggugulo, ipinapalaala din natin. Pero kung ayaw niyo maniwala, sige, bahala kayo. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi kong binabanggit yan. Hindi nyo kayang takutin ng gobyerno. Huwag niyong pabagsakin ng gobyerno kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang mga nakapwesto ngayon, lahat yan temporary. Kaya pag pinabagsak niyo ang gobyerno, taong bayan ang kalaban niyo. Yun ang totoo. Dahil ang taong bayan naniniwala, ang katahimikan ay susi ng kaunlaran. Ang kaguluhan, pang-aagaw sa pwesto ay dahilan ng paghihirap ng bayan. Ayaw nila yan. Gusto nyo maging mahirap kayo? Ba hindi. Gusto nyo umunlad kayo? O sumuporta tayo sa tamang gobyerno at sumunod sa ating mga batas. Ayan lang yun. Bago yata yung attire natin, baka nababaguhan kayo. Ako ito, wala nang iba.